low carb living, focus sa low carb, less than 30 grams or 20 to 30 grams of carbohydrates. Mag-focus kayo sa protein and healthy fats. So what are the benefits of low carb? When you do that, you will increase your energy. So kung naglo-low carb kayo, pag matamlay kayo, may mali kayong ginagawa. Pag nanghihina kayo at naglo-low carb kayo, may mali kayong ginagawa. Consult your trusted doctor. Or yung doctor na naglo-low carb. May knowledge sa low carb. Sino yun? Hindi nasa harapan nyo. Kaya mga pagka walang knowledge sa low carb, tinatanggal nila sa inyo yan. Kasi wala silang idea. Okay? Yung cravings, if you're diabetic, yung cravings nawawala. And weight management. Sa mga sexy na, walang problem. Kasi mga naglo-low carb, lalo pumapayat. Pumapayat. Huwag kayong mag-alala. Pwede kayong mag-gain ng weight doing low carb. Meron lang itatama. Lahat yan may itatama lang tayo. And still you're doing low carb. Kasi ang thinking nila, pag nag-low carb, papayat. Totoo naman. Pero ang problem, sa ganda ng resulta, naging energetic, tinuloy-tuloy talaga nilang low carb. Nutrition to. Pero hindi sila nagwo-workout. You need to do workout. Okay? So, ito yung food pyramid. Mas prioritize natin ang protein. So, yung mga vegetable, yung dito, konti lang, mga vegetables. Starchy, pero kung may health condition, tatanggalin natin. How to compute your fluids? Ito. 100 pounds, kung yan ang weight nyo, divide nyo sa 2, 50. Lagyan nyo ng unit na ounces. So, 50 ounces, convert to liters. Yan ang total fluids nyo per day. Kaya hindi pare-pareho yung, hindi ko sinusunod yung 8 to 12 glasses a day. Ang sinusunod ko yung timbang ninyo. Kasi merong 100 kilogram sa 50 kilogram, iba ang fluid na iinumin, na dami. Kasali na yan, electrolytes. Yes po, kasama na yung electrolytes, kasama na rin yung kung nagkape kayo, humigop kayo ng sabaw, kasama na rin po yan. Lahat ng fluids, minimum yan. Tapos ito po yung ingredients. So, ulitin ko, huwag niyong kompletuhin. Kung ano yung available na ingredients, itimplan niyo na kung mag-start na kayo ng low carb. Okay? Hala. Sino to? 63 years old ka na to. Hindi po. Yan yung pasyente namin. 63 years old, male, diabetic, hypertensive. Ay, yes. Nagda-dialysis to. From 3 times a week to twice a week. 203 na lang to. O anong usapan natin? 203 na lang ang CREA from 1,800. Maalala ko, pagka ang CREA, napababa natin ang CREA below 300, i-lessen yung dialysis. Hopefully, ma-lessen na. Saan? Ayan na, 280. Oh, doon ka. Tapos na ngayon to, nalakas na ang result. Thank you, Lord. So, yan na yung, di ba, malinaw. Ito yung mga nagpa-coach. One of the coaches. Walang idea sa low carb to. Naniwala sa amin. Nag-enroll sa program from 1,800 creatinine down to 200. 5 months in dialysis to.
kaya ba ito? Nagpa-coach. After 6 months, every month, chinecheck ang CREA. Bumababa. Puro 200. Less than 300 na. 215, 210, 219. Less than 300 ang kanyang creatinine. Yung last 160. 161 yung last. Doon sa akin, doon ba? Ano ba? May mababa yung prayer ko doon. Bumaba siya sa normal rate. Sige mamaya sa consult. Okay. Ang nangyari po dito is from dialysis of 3 times a week, naging twice a week. Alam niyo ba ang dialysis niya ngayon? 0. Free sa dialysis for 7 months. Wow! Ang tingnan nyo, bulag pa siya. Ha? Bulag. Bulag pa. Bulag yung ano niya, no? Ang sinasabi niya dati, yung MI niya hindi na nakikita talaga. Tapos, nakita yung ako niya, after yung program, nagulat siya na inilig niya yung ako niya. Ano to nagdadialysis ka na, insulin before. After that, nung tumagal, ako nagmumotor na. Hanggang sa nakauwi pa ng probinsya sa Masbate, no? Araw-araw nag-walk na siya mag-isa. Ibig sabihin, Panginoon na Panginoon yun. Ang sumalakas ito. So, yung gout niya, ganun din, nagkakapul-pul na rin sa dati at nagulat siya. No? Kaya sobrang amazed. Kaya may sarili na siyang Facebook page. May CPT journey. Yung ano niya. So, sinishare niya doon. Kasi very amazed po talaga siya. Nagulat siya nung after ulit yung kanyang labs. Kala namin tataas eh. Pero yung huli, sinit namin 161 ang kaya niya. Walang dialysis. So, for 7 months, free na siya sa dialysis. Nag-improve talaga ang kanyang health when nag-change ng lifestyle. Doing it properly. No? So, paano niya ginawa yan? Siyempre, nag-guide. Kung walang guidance yan, hindi niya mararating yung ngayon niya. So, when you start low carb, you need to have a right mindset. Bakit mo to gagawin? Diba? So, you need to do the proper low carb. I-address niya yung inflammation with fasting, which is your fountain of youth. Fasting. And doing active lifestyle. So, yung autophagy sa being active and fasting, makukuha niyo yan. Hindi niyo magagawa yan kung hindi kayo magsa-start sa right mindset. Kasi marami nagfe-fail. Pinilit ako eh. May purpose talaga. Kailangan mo talagang may purpose. Yes. Kailangan ramdam sa kanya na meron kayong health condition na pag hindi nyo ayusin to, palala ng palala. Ako yung Caesar Games, di ba? Sinare niya right mindset. Bakit kailangan maging karoon ng right mindset? Nawala na rin siya ng focus. After yung gumasos ng 1 million sa angiogram plus ICU, 600,000 sa angiogram, and then 400,000 sa ICU. Yung mahaba, di ba? Yung heart attack. Tapos, after that, may babalitan ng kanya, kailangan niya ng triple heart bypass. At ang sinisingil na sa kanya is 2 million. So, ewan ko, siguro, angel na lang yung nag-guide sa kanya, biglang dumaan na sa newsfeed just to apply. Then from there, nag-usap kami. Sabi ko lang sa kanya, di ba hindi natin sa inyo, nasaan nagkumaging kayo? Siyempre, di naman siguro ibigay sa atin na magaling ka na. Ginagayad tayo. Sabi ko sa akin, baka yung guys intervention sa'yo. Yung dumaan na si Doc Ryan sa'yo. And after that, nag-usap kami,
Sabi niya, gusto kong bumalik. Kung tinanong ko siya kay nanay. And then, history na po. Yun na po yung narinig yung kahapon. Okay, be patient. Iba-iba ang katawan natin. Iba-iba yung reaction ng katawan natin when you do the low carb. May patient, other patients, it will take 2 years before mag-improve. Yung iba 1 year, yung iba 8 months, 6 months, or 1 month. Depende yan how the low carb lifestyle will affect your body. Depende. Iba-ibang katawan natin. Sabi ko nga, Dok, sabi sa kanya yung doctor niya, no, kung hindi ka magpapatriple time, heart bypass, you are a walking time bomb. No? Kasi nga, ang sabi, yung isang part ng kanyang heart, hindi na gumagaya. So, ito yung nakaka-amaze. Lumalalim tayo na. Sa atin, minsan, sa pag-local natin, nawala yung allergic rhinitis. Nawala yung mga maliliit. Yung gilik mo, yung mo okay, gumaganda ang kutis. Yun yung mga yung mga visible or yung nararamdaman na. Pero yung sinabi ni Sir James kahapon, nung bumalik sa kanyang cardiologist, inalita sa kanya, sabi niya, Sir, yung sinasabi ko before na hindi gumagalaw na part ng heart mo, gumagalaw na ngayon. Paano nangyari yun? So, kaya patuloy yung ginagawa. Okay, any more questions? Well, may consultation naman tayo. Okay? Okay, last. Last ko ito. Kasi I've been doing local for 14 months now. Last year. Listening lang talaga. I have no praise God. I have no medical condition yet. Congratulations. Thank you, Lord. Ang mindset ko lang naman po is for our church to do a healthy lifestyle. I will not do it, then paano nila ako titingnan? Because I weigh 79 kilos. Oy, Before I wow. move. Ang ginawa ko lang po talaga is syempre prayer and shifting. Consistency po. It's not really perfection, but consistency. Mm-hmm. Yun yung isang strive sa akin. And of course, yung listening. Ang tanong ko po ngayon, kasi I'm already low carb work, hindi ko alam kung perfect ba ito or not. Do I really need to count the calories? Oh, pwede po. Di po ba? Kasi consistent ako, oxalate po ako eh. After 6 months, stop lahat. Pero nag-study po ako for 2 months at notebook. Talagang sinulat ko yung mga sinabi ni Dr. and everything. Hingin nyo na yung summary. Opo. Para hindi kayo mahirap. Paano ako kung tanongin ako? Yun, yung pagtanongin ako, binibigay ko yung notebook ko. Sino ang tatanungin? Yung sa church kasi nakita ko nila yung movement na eh na tapos ang masakit na kasi minsan they tell you parang may sakit ka. Yun po yung number one na Nung nakita ko po kayo, dun sa kahapon, nung tinawagan nyo ako, wala akong nakitang may sakit. Thank you, Doc. Because they were, yung tingin nila sa inyo noon, nasanay silang malaki ka. So ngayon, uy, mukha kang may cancer. Sabi pa to na ano daw, nagpa-incheck ako ng Ang mahal no. Talaga ang belly ko. Kaya medyo hindi lang po nilang mapansin kasi matangkad ako pero ang laki po talaga ng belly ko. Ang doctor ko po, if you are from Davao, is Dr. Brato. So last 6 months, of course with my sabi ko, what have you been doing? Continue. Hindi ko naman masabi na agad-agad Na naglo-low carb ka. This time, I should be more getting bold. Kasi sa church namin, alam na nila na naglo-low carb ako. My family is doing, not low carb, but sometimes they will say, Mom, we are not into low carb, but our foods are low carb. Kasi minsan wala na lasa. It's more of asin, di po ba? Punta kayo kay Skin Metro. Order kayo dito. Kasi yung mga anak ko po, tumimik. Ito muna. Tanong ko muna. First time niyo siya nakita? Yes. Kumain ba siya sakit? Hindi naman. Hindi siya sabi ko kasi nasanay kang
Isa dati na 79 kilogram. Ay, by the way po, I'm 57. Oh. Diba? 57 po. So, my opportunity to say thank you. Thank you so much, Doc Bright. I've been praying for you na mag-continue natin ito. Kasi I want to be an advocate also. Yes. Ngayon ganito, para hindi kayo hirapan sa pag-explain about calorie counting. No? Unang-una, ikaw mismo. Pag nag-calorie counting ka ba, may stress ka. Hindi naman. Ganun yun. So, kung sa tingin mo, okay lang sa'yo mag-calorie counting, okay lang. Or as long as hindi na may stress. Kasi may naman namin, we need to weight our protein. Or i-explain ko, kailangan mo ng siguro 1.2 to 1.6 grams of protein per body weight, no? So, ganun pa lang, ikaw, gusto niya, kailangan ito, natatakot siya, baka sumobra ko siya sa protein. Kung i-explain ko kung paano kunin yung protein, parang pwede mo hindi na lang ako yun. Kasi nakaka-explain. So, yung lagi namin sinasabi sa low carb, no, why we do not count calorie is because natural calorie deficit na siya. No? Ikaw mismo yung ito. But baka sumobra ako sa fats o sumobra ako sa taba o sa protein. Bigyan ka na isang diksyon. No? Ako magbabayad, pero ubusin mo ngayon. Diba? Hindi mo rin uubos, diba? Pero bigyan ka ng ice cream. Diba? Mauubos yung ice cream. Kulang pa. Yes. So, yun sa taiki natin kasi. No? Yun yung ating, kahit ako kasi, ako nung sa mga dinner namin with Steve Metro, gusto kong kumain. Kaso, ayaw na. Yun na lang sa nalagay. Sa Thai tea. Yes. Kaya pagka nag-focus kayo sa protein and fats, healthy fats, yung sa Thai tea, kaya sa mga nagsisimula mag-low carb, sa mga nakikinig ngayon, when you start low carb, ang advice ko, eat when hungry and stop when full. Kaya nga kahit 4 times a day, 5 times, 6, 7, 8, or 10, meron pa 10 times kumakain. Grabe yun, di ba? Kumain lang kayo, pero mag-focus kayo sa low-carb meal. After a week, or 2 weeks, or 3 weeks, or a month, twice a day kayo kakain. Dahil hindi na kayo nagugutom. So, listen to your body. Eat when hungry, stop when full. Ang problem sa mga Pinoy, may tira, sayang. Sayang, binayaran ko pa. Inuubos. Busog na. Stop na yan. So, order what yung kaya nyong ubusin. Huwag kayo magsobra kung nasasayangan kayo. Dati nun, pinapalo ko ng sinturon ng tatay ko pag may mumu. Naabutan niyo yun? Yes. Papaluin ka talaga pag hindi mo uubusin. Ngayon, wala nang ganun eh. Susumbong kayo eh pagka pinalo niyo yung mga anak. Sa Amerika lang yan. Anyway, sa mga Pinoy, pag nasasayangan sila, nuubos. Pero busog na. So, stop doing that. Sa health niyo yan. Okay? Question. May question pa? Paano mag-enroll? Enroll. Yes! Kausapin si Kuya Gibo. Para may orientation na kayo, start na yan. Kasi i-orient pa kayo. To make sure na hindi kayo aatras. Okay, you have to be ready. You can talk first to your wife. Kasi, ang sasagot lang natin, yes, dear. Pag ayaw niya, yes, dear. Pag gusto, yes, dear. Yes. Pinag-uusapan niya ng family. You need to talk to them. Sa lifestyle ninyo, involve the family. But first, you can start with yourself. Kasi kung nakikita ng mga family ninyo na hindi nag-i-improve ang paglo-low carb mo, hindi sila susunod. Yes. Ba't sila susunod? Hindi naman nabawasan ang gamot mo. Mataba ka pa rin. Taas pa rin ang sugar mo.
So, hindi sila maniniwala. Doon pa rin ikaw papasok ng right mindset. No? Hindi mo na kayo nag-mag-isa na yung sa family. No? Expect nyo, yung ibig lang supportahan kayo eh. Sabihin ko sa'yo, uy, sarap na yung leche ko lang, sorry, yung mga kain. So, ito naman, when mag-depress na naman, no? May sulit, ka, deprived ka. So, Depressed. papasok ng right mindset. Cortisol tumataas pag depressed. Pag pag narinig mo, sinasabihan ka na, mukha ka may sakit, nade-depress ka na, nagkukulong ka na ng bahay, ayaw mo magpakita. Marami akong ganyang pasyente. Sasabihin ko sa kanila, consult, kasi nakikita ko, hindi kayo payat. Ko-compute natin yung BMI nyo. Hindi kayo payat. Nasanay lang sila na malaki kayo. Ngayon, nung pumayat kayo, akala may cancer na kayo. Kaya, right mindset, proper Low carb practices, fasting, and have an active lifestyle. Be the best version of yourself. Adapt, evolve, and you will fly.